Tuloy ang pangalawang araw ng tigil pasada sa kabila ng pulong kahapon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, at ang grupong Piston. Kaulay niya, makapanayam natin si LTFRB spokesperson Celine Pialago. Magandang umaga, Celine. Good morning, Sir Igan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig, magandang umaga po. Sabi ng Piston, puro pag-aaralan pa ang sagot ng LTFRB sa kanilang mga hiling. Ibig sabihin po ba wala kayong napagkasunduan sa pulong kahapon? Sir Igan, meron pong 4 na major na request at inihiling po itong Piston. At sa 4 po na yun, sir, 3 po doon ang doable. Number 1 po yung waiver of penalties. Pangalawa po yung pag-extend ng validity ng franchise up to 5 years. At yung pangatlo naman po ay yung pag-remove po ng ilan sa mga provision ng OFG. So yun po, doable po yung 3 yun. Ang hindi lang po doable, sir, ay yung pag-scrap ng consolidation process. Pero ang kapalit naman po ng Sir Igan, yung process po can be simplified. Yan ba'y mapagbibigyan yung binabagid mong 3 bago magtapos ang taon? Yung waiver of penalty, sir, kaya na pong pagbigyan yan kahit ngayong buwan. Kasi, sir, para lang din po sa kaalaman ng ating mga listeners, yung waiver of penalties, sir, every year, meron pong confirmation fee ang mga tsuper. Nasa 1,000 po ito. At base po sa datos ng LTFRB, meron pong mga operators, Sir Igan, na nasa almost 5,000 to 10,000 na yung kanilang penalty. Yung confirmation po, ito yung ibinibigay sa LTO bago po sila magparehistro. So dati, sir, wala pang connectivity ang LTO at LTFRB. So hindi na po nila dinadaanan yung nasasabing confirmation. So ngayon pong may connectivity na, nakita po na meron na silang violation. Ayan, sir, mapagbibigyan po kaagad yan. Yung pag-waive ng penalties. Yung request naman po nila na 5 years franchise, kaya lang naman po 1 year lang ang ibinibigay sa ngayon. Assurance lang po ito ng government in preparation for PUVMP. Pero, sir, pag sila po ay sumailalim na sa co-op, 5 years na po ang kanilang franchise. Handa raw kayong magbigay ng 5-year franchise sa mga jeepney operator at alisin yung mga multa sa mga hindi sumusunod sa jeepney modernization? Yes, Sir Igan. Yan po yung waiver of penalties at pag-extend po ng franchise up to 5 years. Yan po yung doable, Sir Okay. Igan. Himayin pa natin. Meron din daw babaguhin sa omnibus guidelines tungkol sa jeepney franchise? Well, sir, number 1 po kasi yung pinakamabigat, Sir Igan, ayaw po nilang mag-consolidate as a corporation or co-op. Ito po yung hihimay-himayin, sir, sa opisina po ni Chairman today dahil po long process po yung mga listing doon. Ayaw po nila yung ibang proseso, so iisa-isahin po yun in front of Piston. Alin po ba doon yung doable, alin doon yung negotiable, at alin naman po doon, sir, yung talagang kailangan nilang i-comply. Hindi ba napakiusapan kahapon yung tigil pasada? Balik na sila sa biyahe? Well, sir, wishful naman po ating chairman na mapapakiusapan sila kahapon. Pero kung tuloy po sila ngayon, then patuloy pa rin po yung paghahanda. Same preparation po kahapon, Sir Igan. Kasi nakita naman natin, nahirapan na yung ilang commuter, ano? Ano pang improvement o adjustment na pwedeng gawin ng LTFRB ngayon? Actually, Sir Igan, sa 686 na government assets kahapon na dineploy, ay naka-ready rather, 66 lang po, Sir Igan, ang nagamit. So yung in-assist naman po kahapon, Sir, base po sa pag-estimate po ng MMDA, ito po yung tinatawag, Sir Igan, na regular rush hour foot traffic. Okay. Maraming salamat, LTFRB spokesperson Celine Pialago. Thank you, Sir Igan. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.